the Philippines and the United States are reaffirming their alliance. President Bongbong Marcos met with U.S. Secretary of State Marco Rubio ahead of a series of high-level ASEAN meetings in Manila. And for the details, we go live to mobile journalist Julie Baiza. Julie, aside from reaffirming the alliance, were there any new commitments announced, particularly, I guess, on defense cooperation or perhaps military support, lalong-lalo na dun sa recent incident kung saan may isang Filipino fisherman na tayo na nahampas ng wooden baton? Yes, Denise, the meeting between President Bongbong Marcos and U.S. Secretary of State Marco Rubio at the palace has concluded. According to Philippine Ambassador to the United States, Babe Romualdez, it's mostly on strengthening the relationship between the United States and the Philippines. Sa short opening statement nga kanina, nagpasalamat si Pangulong Bongbong Marcos sa continued support ng U.S. not only in the defense but in the economic front. Si Rubio naman, binigyan din niya yung deep ties o yung malalim na ugnayan ng Pilipinas at ng U.S. at nandito nga daw siya to reaffirm that cooperation. Tinawag din ni Rubio na great job yung pag-host or pag-upong chair ng Pilipinas sa ASEAN. Kung maalala kasi natin, nandito si Rubio for the ASEAN Foreign Ministers meeting. Nagpapaabot din daw ng mensahe or best wishes si President Donald Trump para kay Pangulong Bongbong Marcos. Umaasa yung Pilipinas na magtutungo sa bansa si Trump sa November for the ASEAN Leader Summit. Now, doon naman sa usapin ng China, ang nakausap kasi namin ay si Ambassador Romualdez. Natanong namin siya kung ano pa yung mga napag-usapan doon sa meeting and kung nabanggit ba or na-mention ba yung sa conversation yung China kasi si PBBM sinabi niya that we are living in an interesting time. Pero ang sabi kasi ni Romualdez, yung tinutukoy daw ng Pangulo doon sa interesting time ay yung global arena, lahat daw nang nangyayari ngayon. Pero yung usapin or sitwasyon sa China, lagi raw bahagi ng conversation naman. Umaasa nga raw yung bansa na ma-persuade ang China na igalang nga batas or ang international law of the seas. Pero hindi raw dyan umikot lang yung conversation, in passing lang daw yung pag-uusap tungkol sa China. Hindi rin daw nabanggit yung tungkol sa latest incidents sa Ayungin Shoal. Julie, pakiklaro nga ulit, was there any mention of, let's say, the tariffs or investments or any cooperation or supply chain cooperation for that matter? Ang una na pag-usapan of course yung defense cooperation and yung additional investments, mga ongoing investments ng US sa China, specifically sa artificial intelligence. Yan yung isa daw sa mga tinutukan. According naman yan to Palace Press Officer Claire Castro. Napag-usapan din yung iba pang mga ongoing investments, mga economic investments ng US, pero walang specific na project or programs na minention ang US or at least si Ambassador Romualdez, wala siyang na-mention na pag-uusap. Natanong na din pala namin, Denise, hindi rin daw na-mention yung mainit na usapin ngayon ng US versus against the ICC, yung pakikipagtulungan. Kasi yung mga yan naman daw ay dumaan sa other channels or specifically yung Department of Foreign Affairs naman yung haharap doon sa mga ganung usapin. All right, thank you for those updates. Again, that was mobile journalist Julie Baiza.